Alright, update tayo dito sa likod ng bahay nila Tatay Digong. Bahay nila. Tapos dito sa loob ng Davao City or Davao Global Township property ay wala nakabantay, walang tao. Tapos itong talahiban na to dito dati, damuhan, masukal yan ngayon. Yan, na trim na nila, no. So ito yung dito, ganap. Well, hindi naman siguro natin dapat ipag-aalala itong likod bahay or itong sa may likuran nila Tatay Digong gawa nung nga, 'di ba sinasabi ko sa inyo kapag magsi-serve ng search warrant, di naman yan pwedeng dadaanan sa emergency exit, 'di ba? Kundi sa entrance talaga yan para doon mo maipapakita yung search warrant na yung isi-serve. Kahit pa sabihin natin na hindi naman talaga yung ginagawa ni General Torre na ipapapasa yung search warrant, for example yung pagkahuli or yung pagkakidnap kay Tatay Digong noong yun, yung pagkakidnap ni Tatay Digong is hindi pala yun hindi nila pinabasa kay dating Pangulong Duterte ang nakapaloob dun sa search warrant kasi para ang rason doon na parang nagmamadali. Anyway, so ito yung likod ng bahay ng Tatay Digong, sa update lang. So walang tao, wala nagbabantay. Pero siguro naman mamaya pag madaling araw mayroon naman dito. For example, nung ako napadaan dito one time like early, like mga 10 PM, walang tao dito. Pero nung napadaan dito ako ng madaling araw like alas 3, alas 4, meron na, may mga nakabantay. May mga barangay patrol cars na nakaantabay. So ngayon wala. So zero, walang mga dito, mga volunteer. Sa panigurado na sa loob yun. So ilang oras na lang ay mag-birthday na Tatay Digong, no? So 10:50 na ng gabi ngayon. Malapit na, ilang oras na lang, 90 minutes to go. 70 minutes to go. 80th birthday na ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nakaprepare na ba lahat ng gamit? Ibig sabihin sa mga taga Davao City, kumusta yung preparation? Meron na ba kayong green t-shirt na may nakalagay na imprenta na bring him back, parang gano'n, no? So may mga Philippine flag na ba kayo? Meron na ba kayong mga banner na bitbit? Sa tubig din, no? Tumbler, dapat tumbler yung transparent. O mas maganda yung yung mineral water, plastic bottle. And ano pa kailangan, no? Syempre pagkain, no? Bring your own BYOB Hindi ito funded ng mga Duterte ang birthday, like wala, hindi na afford. Dami natin, bilyonis tayo buong mundo. Kaya mas maganda na kumbaga bring your own baon na lang. Ganyan natin i-celebrate ang birthday bukas. Napakasimple na paraan, no? Kanya-kanyang bitbit ng baon. So may mga nakita ko sa Facebook na magbibitbit daw sila ng pagkain nila, tas yung ginisang munggo, iba naman ay daing, iba naman ay pritong galunggong, which is mga paborito ni Tatay Digong yun. Tsaka maruya, di ba? Yung mga paboritong pagkain ni Tatay Digong. Hindi ko alam kung pa bang hindi ko nabanggit. So kaya nang magdagdag dyan sa comment section. And ano pa ba, no? Yung tubig okay na. Payong, hindi ko sure kung anong payong, pero yan, essential ang payong. Folded lang yata kasi dito sa Davao City marami kaming bawal ang backpacks, bawal ang jacket na mayroong hood. Ayun na yung magiging natin, volunteer na watcher dito sa likod ng bahay ni Tatay Digong, Barangay 9A. Shout out ng mga taga Marfore, very yan sila, consistent talagang dito yan sila gabi-gabi para magbantay. Although malapit lang naman din naman kasi ang lugar nila, Barangay Marfore is lang within the city of Davao downtown Poblacion District. Route Route 11, tama, Route 11. Yan tunay na yan. Diba? Mga bikers natin. Tapos meron ding unity rides pala bukas sa
bukas ang hapon, no, bandang coastal area. So ayan na sila. Oh, di ba nakarating din. Sabi ko sa inyo, no, nung one time na ako napadaan dito like early alas 10 ng gabi, walang tao. Pero nung mga nakadaan ako ulit ng madaling araw, meron na. So ito na yun. Lang, bali wag niyong ipag-alala itong bahay ni Tataligong kasi fully guarded na mga civilian, fully guarded na mga law abiding citizens, fully guarded na mga nagmamahal kay Tataligong. Walang armas, no, walang dalang mga weapon. Dala lang talaga dito yung yung malasakit at pagmamahal kay Tataligong at sa kanyang pamilya Duterte. Diyan sila lagi, barangay 9A. Kudos, shout out to sa mga taga Marfori, barangay 9A. So ito siya ay private property, ha. So ibig sabihin hindi to basta-bastang mapapasok, or ibig ko sabihin na hindi siya pwedeng trespassing, pwedeng makasuhan ng may-ari sila General Torre just in case na mangharas sila dito sa lugar, no, magkukos sila ng trouble. So ang may-ari nito is Villa Abrille / Cebuland Master. So pwede silang makasuhan, pero syempre di naman takot kasi yung mga tauhan ni PBBM sa ngayon. Yan nga sila General Torre kasi nga batas sila ngayon, no. Sila yung nasa kapangyarihan. Kaya iyak muna tayo ngayon, no, mga Pilipino, mga mamamayan, kasi tayo bullied, no, lalo mga taga Davao City. Ganyan kamahal ng mga tao sila, ang mga Duterte family. Talagang volunteer, nagkukusa, walang bayad, libre, no, pag-effort, lahat yan ay lang fueled. Lahat ng actions na yun, lahat ng mga favor na yun ng mga taong binibigay nila sa mga Duterte family is parang na siya in return, diba, in response sa kanilang magandang nagawa, tunay na malasakit at pagmamahal sa bayan at mamamayang Pilipino. So parang lang siya, kapalit lang doon, kumbaga nagre-reciprocate lang ang mga tao. So itong mga act na ganito, mga pagkukusat, pagkakawang gawa, bayanihan, so lang to, fueled by pure love lang din, no. So sabi niyo na kulto na kung kulto, pero hindi naman kulto yan. 48 million Filipino people, botante lang yun, 48 million votes lang naman ang nakuha nitong mag-amang Duterte. 32 million mahigit kay BP Sara, 16 million naman mahigit kay Tatay Digong. Partida dinaya pa yung election nung 2016. Ibig sabihin na pa yun, meron pa yung cuts na napunta doon sa kalaban. Anyway, sila siguro maraming thank you. Latest update ito sa labas ng bahay ni Tatay Digong.